بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, mga kababayan, marami sa atin na nag-aangkin na sila ay sumamba sa nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Now, ang katanungan dito, ano ba ang tunay na konsepto sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha? Ano ba ang katangian niya? Well, brother, ano ang katangian ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha? Ikaw, brother, ano ang katangian niya? Ha? Halika. Huwag kang mahiya. Halika. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot sa akin. Inshallah, tayo naghahanap ng marigalo rito. Halika. Hindi. Pero walang ano rito, brad. Ano ito? Puro tayo naghanap ng kaalaman. Kasi pananagutan mo yan sa araw ng paghukom. Pag nakita tayo dito, tapos hindi mo ibinaagi sa akin. Halika. Kaya ano pala pangalan mo, brother? Ha? Joe. Dito ka lang mo ito matakot. Ako naman pala si Muhammad Ibrahim. Kinagagal ako na makilala ka, brother Joe. Taga saan po kayo sa atin, brother Joe? Bataan. Bataan. Ano pong religion ninyo po? Methodist po kayo. So, dito, welcome po kayo ha. Huwag kayong matakot at wala naman tayong pag-aawayan dito. Sharing lamang ito. So, base sa ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. So, ang tanong ko ngayon na Brother Joe, huwag mo sanang masamain kasi tayo lang naman ay naghanap ng katotohanan. Ang katanungan dito, Brother Joe, ano ba ang konsepto o katangian sa nag-iisang tunay na Diyos? Ano ang kanyang katangian? Sa base sa iyong pananampalatayang Methodist, ano kaya ang katangian niya? Yung konsepto, katangian ng isang Diyos na tagapaglikha. Maaari mo bang sagutin, Brother Joe? Isa siyang perpekto, wala siyang kapintasan, at hindi siya may tulad kahit kanino. So sinabi mo, siya ay perpekto, walang kapintasan, at walang maihalin tulad kahit kanino. So, yung sagot na yan, alhamdulillah, napakatama. Number one, dito ka, huwag kang hiya, para magpakita ka sa mga kababayan natin kasi may bahagi mo ang kanilang kaalaman. So, naniniwala po ba kayo? Kasi sinabi mo na kanina na siya ay perpekto, walang kapintasan, at walang maihalin tulad sa kanya. Tama. So, ang tanong ko ngayon, Brother Joe, ano ang pangalan ng iyong Panginoon? Diyos Ama. Diyos Ama. So sa Methodist na pananampalataya, Diyos Ama ang sinasamba. So siya ang walang kapintasan, perpekto, at walang maihalin tulad. Now, pag sinabi nating Diyos Ama, naniwala ka po ba sa konsepto na may Diyos Espiritu Santo? Diyos Espiritu Santo. Meron siguro. Huwag kang maya, brad. Naniwala ka po ba sa tinatawag na Diyos Anak? Oo. Naniwala ka sa Diyos Anak? Yun ang aming paniwala. Yun ang inyong paniniwala na may Diyos Anak, may Diyos Ama. Yes. Yeah. So sa Methodist, iwanagin lang naman natin dito na sa Methodist, may Diyos Ama, may Diyos Anak. Tapos, walang may halintulad sa Kanya, wala siyang kapintasan, siya ay ganap.
Di po ba? Ganun. So, ano ang pangalan ng tinatawag na Diyos Anak? Jesus Christ. Jesus Christ. So, sa pamamagitan ni Jesus Christ, may kaligtasan po ba? Of course. Dahil siya nga ang Diyos. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. So, pag sinabi mong anak ng Diyos, ano ang ibig sabihin? Adi siyang ama niya si Diyos Ama. Diyos Anak, Diyos Ama. Liliwanagin natin. Pag sinabi nating Diyos Ama, siya ang sinamba. Pag sinabi nating anak ng Diyos, anong ibig sabihin? Anak ng Diyos. O sige, hindi mo naman masagot. Ganito na lang. Kasi sinabi mo, si si Hesukristo ay anak ng Diyos. Ang tanong ngayon, dapat ba nating sambahin ang anak ng Diyos? Sa aming paniniwala, sinasamba namin siya. Sa aming Metodista, Diyos Ama at may Diyos Anak. So, alin doon sa dalawa ang sinamba mo? Ang Diyos Ama o ang Diyos Anak? Pag sinamba namin si Diyos, yung Diyos Ama, para namin si Diyos Anak. Kasama din siya. So, ang Diyos mo ngayon, dalawa. Di po ba? Anak siya eh. Yung anak niya, Diyos Anak, Jesus Christ. Kasi isa rin namin siyang sinasamba. So, yung sinabi mo na walang maihalin tulad sa Diyos, may katulad ng Diyos ngayon. Dahil may Diyos Anak na. Di po ba? Di po ba? Clarification lang kayo mga brother. My brother, wala namang samaan ng loob. Liwanagin natin. Dahil dito tayo deviation yung mga haka-haka natin, di ba? So sinabi mo kanina na si Propeta Hesukristo ay Diyos. Di po ba? Anak ng Diyos. Now ngayon, sinong lumikha sa sanglibutan? Ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama. Sinong lumikha sa tao? Diyos Ama. Ang Diyos Ama. Sino ngayon si Hesukristo? Anak ng Diyos. Paano nilikha ng nag-iisang Diyos, paano nilikha ng Diyos Ama si Hesukristo? Sa pamamagitan ni Mama Mary. Ni Mama Mary. So sa pamamagitan daw ni Mama Mary. Now, sinong ina ni Propeta Hesukristo? Mama Mary. Mama Mary. Anong connection ng Diyos Ama at Diyos Anak na si Propeta Hesukristo? Mag-ama ba sila? Mag-ama sila. Dahil walang Diyos Ama, walang Ama si Hesukristo, ang kanyang ina si Mama Mary. Ang Diyos Ama, yung Diyos Ama. Ang tanong ko ngayon sa iyo, brother. Walang samaan ng loob, ha? Ano ang connection ng Diyos Ama at si Mama Mary? Kasi Mag-asawa ba sila? hindi, kasi nagbuntis siya dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo o ang Diyos Ama. So ang Espiritu Santo na naman, may Diyos Espiritu Santo na rin. Kasi nagbuntis si Mama Mary sa pamamagitan ng Diyos Ama na hindi sila nag-sex na kanyang si Joseph. Bubuntis siya kaya tayo ng ano ba yung pagbubuntis sa Espiritu Santo? Parang gano'n na. Nagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So maliwanag, ha? Sa pananampalataya ni brother na Baptist, nagbuntis daw si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So naniwala ano naman yun sa Espiritu Santo? Na Diyos. Yun ang aming pangalan. Yun din ang iyong paniwala. Brother, maniwala ka ba pag hindi mo makikita Diyos? Basta nga lang kung Diyos Ama. Diyos Ama. So ilan ang Diyos mo ngayon? Diyos Ama at saka Diyos Anak. Diyos Ama at Diyos Anak. Kung sinamba ko yung Diyos Ama, para ka na rin sinamba yung Diyos Anak. Ganon ba? So dalawa na ang Diyos mo. Hindi, isa lang. Diyos Ama. Dahil yung anak niya, of course, din namin siya. Dito, maliwanagin natin. Brother, maniwala ka ba
Pag hindi mo makikita, Diyos. Basta alam kong Diyos, Diyos Ama. Diyos Ama. So ilan ang Diyos mo ngayon? Diyos Ama at saka Diyos Anak. Diyos Ama at Diyos Anak. Kung sinamba ko yung Diyos Ama, para ka na rin sinamba yung Diyos Anak. Ganun ba? So dalawa na ang Diyos mo. Hindi, isa lang, Diyos Ama. Dahil yung anak niya, of course, din namin siya. Dito, liwanagin natin. May mababasa ba sa Biblia na si Propeta Jesucristo, siya ay Diyos Ama? Hindi ako kasi gano'n sa Biblia eh. Sabagay. Pasensya na. Wala namang problema. Wala namang sapilitan. Yun ang namulatan namin. Yun ang namulatan. Pero kung saliksikin natin, maniwala ka ba na si Propeta Jesucristo ay hindi Diyos? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, bakit natin siya sinamba? Dahil, yun ang ano namin sa Biblia eh. Biblia. Sa Kaya naman, turaan namin bilang Katoliko, dahil hindi kami maging Katoliko kung hindi si Jesus Christ. Kaya Jesus Christ, kasi ang pinaniniwalaan, may si Jesus Christ. Kaya ang mga Katoliko, maliban kay Diyos Ama, meron Jesus Christ. Christ. So, pag sinabi natin Diyos ang anak nga, pwede ba nating sambahin ang Diyos anak? Maliban pa sa Diyos Ama. May mga Katoliko, sinasamba namin siya dahil siyang, namin siya, ina-honor din namin siya. Ito na. Maaari ba nating sambahin ang sinabi mong Diyos anak na si Jesucristo, ang Diyos anak na si Propeta Jesucristo ay nagsamba sa Ama? Maaari ba natin siyang sambahin na siya ay sumamba sa nag-iisang Diyos na tagapagligaya? Dahil si Jesus Christ, sumamba rin sa kanyang Ama. Ganun. Maaari ba nating sambahin ang sinabi mong Diyos anak na si Jesucristo, ang Diyos anak na si Propeta Jesucristo ay nagsamba sa Ama? Maaari ba natin siyang sambahin na siya ay sumamba sa nag-iisang Diyos na tagapagligaya? Dahil si Jesus Christ, sumamba rin sa kanyang Ama. Ganun. So, sa iba naman. بسم الله الرحمن الرحيم